ang message na kung saan ibinigay ko po ito sa ating graduation. But of course, very short lang po, very brief ang ating pong naging pagbabahagi po sa kanila. At gusto ko pong i-enjoy po natin ang message na ito na ibinigay po sa akin ng Panginoon. Hayaan niyo pong bigyan natin ng magandang pamagat ang ating pong pag-aaral. A life rooted in the Word of God. A life rooted in the Word of God or in the Scripture. 2 Timothy chapter 3 verses 12 to 17. 2 Timothy chapter 3 verses 12 to 17. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ito po ang ating magiging talakayin ngayong umaga patungkol sa isang buhay na nag-ugat sa salita ng Diyos. A life rooted in the Word of God. Let us pray. Muli po, aming Ama, kami po'y nagbibigay pugay at mataas na paggalang sa iyong pangalan. Thank you so much for giving us this opportunity once again na makakapakinig po kami ng iyong salita. Lord, thank you for your enabling grace. Thank you for your help. Thank you for using your humble servant para po makapagbahaging patuloy ng iyong banal na salita. I pray, O Father, that you will continue to empower me. May you guide me, Heavenly Father, once again sa ating pong magiging pagbabahaging ito ng mensahe. I pray ng bawat isa po ay bukas ang pandinig, ang pag-iisip, ang puso, upang muling mapagpala sa iyo pong banal na salita. May we realize the importance of your word sa amin pong mga buhay, dakilang Diyos. Kaya po, muli pa, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang pagsasalo-salong ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ako po nabigyan ng pagkakataon kahapon or nung Saturday para po i-challenge ang ating pong mga graduates. Ano po? Meron po tayong seminary doon po sa La Union. At ito po ay sa pangunguna ng ating pong kaibigan, ang ating mahal na pastor, a very dedicated man of God. Walang iba kundi si Pastor Bernie Delpin, and we appreciate him and all the professors. Thank you po, Pastor Lubiano, sa pakikipagtulungan po para sa equipping natin sa mga future leaders and future servants of God. So, sa kanila pong graduation, inilagay po ng Diyos sa akin ang message na ito. And of course, because of my consideration sa amin pong program, I just share to them. Parang outline lang po ang ibinigay ko sa kanila. And this time, I want to share the message in a more detailed manner, mga kapatid. Ibig sabihin po, parang mas gusto ko pong bigyan ng detalye po ang akin pong ibinigay na challenge sa kanila. Kaya sa mga graduates natin, kung kayo ay nanonood ngayon, diba? I want to congratulate you all and please listen very carefully dito sa ating pag-aaralan. So, ang 2 Timothy po, actually po, even sa unang pagsulat pa lang ni Apostle Paul, obviously, ang isa sa laman ng kanyang panulat ay ang warning patungkol po sa mga huling panahon. Particular sa tinatawag nating dangers of these last days, yung pong tinatawag nating deception dito po sa mga huling panahon, at ganun din ang diversion. Ano po? So, ang ibig kong sabihin, kung ang pag-uusapan natin mga huling araw, ito po ay very dangerous. Kaya ipinoint out ni Apostle Paul ang dangers. Sinabi po niya yan kay Timothy. In fact, dito po sa text natin, iyan po ang context. Kung makikita nyo po at aangatan nyo po sa unang mga verses, yun po ang eksaktong sinabi po ni Apostle Paul sa kanya. Okay? This know also that in the last days, perilous time shall come. Yes, ang mga huling araw na ito ay dangerous. At ang isa sa binigyang pansin po niya ay ang mga deceptions.
yung mga daya, mga kapatid. And that is the reason why we need to be cautious, because we can say na talagang nasa panahon po tayo na nandyan po ang tinatawag nating daya sa iba't ibang mga grupo, kalipunan, o maging sa tagapangaral. So yan po ang concern ni Apostle Paul. Diversion. Yung pong kumbaga, yung pong deviation, di po ba? So, some shall depart from the faith. Yun po ang mga concern ni Apostle Paul. And then, ginawa po niya ang lahat upang mabigyan ng paalala itong si Timothy. And actually po, gusto niyang ma-realize ni Timothy na sa mga sitwasyon nating ito, sa mga huling araw na ito, and the same thing na nais kong maramdaman yung concern ko po kung bakit ito po ay ibabahagi ko sa inyo, mga minamahal, sapagkat tayo po ay nasa mapanganib, mapandaya, at masasabi po nating lumilihis na panahon. Kailangan po natin ng tibay at tatag sa salita ng Diyos. That is exactly what the Apostle Paul told to his son in the faith, Timothy. Ang sabi po niya, yes, ang mga mabubuhay para sa Diyos, tayo po ay ipe-persecute. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. And then he emphasized to him, but evil men and seducers shall wax worse and worse. Ito ang malala, deceiving and being deceived. So kaya ang ipinoint out po niya ngayon kay Timothy, ito ang isang napakahalagang payo. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And then he reminded him, and that from a child, bata ka pa lang, Timothy. Kasi nga po, ang kanyang lola at ang kanyang nanay, siya po'y ipinamulat, pinalaki po siya sa salita ng Diyos. Actually, mabanggit ko lang, kasi yung isa po sa gumraduate natin, si Brother Troy, Tulop, Bernabe, Tulop, mga kapatid. Actually po, nakakatuwa na makita yung family po niya, yung orientation, yung equipping, nakakatuwang pamilya. Masasabi po natin. In fact, blessed na blessed ako nung narinig ko pong umawit ang kanilang anak. So talagang it is very seldom nowadays na makakita po tayo ng family na para bang modern day Joshua. So kaya nga po, in-encourage ko po at sinabi ko po na talagang magpatuloy lang. And it is good because that is exactly what the Apostle Paul pointed out to his son in the faith, Timothy. Sabi niya, and that from a child. Kaya mapapalad yung mga anak na yung mga magulang nyo, bata pa lang po kayo. Actually po, yung pong kasabay namin kagabi nung amin pong pagbiyahe, si Angel, mga taga Living Water, nakaka-attend siya sa atin, di ba? Actually, ang nag-celebrate ng anniversary, yung church nila doon sa Baknotan. Pero nakakatuwa, yung pamilya po nila, Brother Israel, yung pong mga anak niya, makikita nyo po kung paanong exposed sa gawain, involved sa gawain, so nakaka-bless. Yun po ang sinabi ni Paul kay Timothy, bata ka pa lang, okay? And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. And then, kanya pong idiniin, sinabi po sa kanya, all Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ito po ang sesentrohan ko ngayon. It is very important, it is great and wonderful to have a life rooted in the Scripture. Yung talagang buhay natin na nag-ugat, nagtumibay sa salita ng Panginoon. So the first point that I would like to share is about the importance of continuing. Continue to study the Scripture. Sabi ko sa mga estudyante natin, huwag yung isipin dahil gumraduate na kayo, tapos na kayo sa pag-aaral. No. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ang dami pong mga pastor na ngayon, matatanda ng pastor, matatagal ng pastor, pero patuloy pa rin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And Paul himself, I can say that in spite of the fact na siya po'y mangangaral na siya po ay matagal na, pero ang gusto po niya is to know more and more and to study more and more. Yan po si Apostle Paul. That pattern is really good. Napakaganda pong ating gayahin po yan. Okay? That as we continue on, we need to continue study
the Holy Scriptures. Kailangan po tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aaral. In fact, sabi ko nga, habang tumatagal ako, yun ang nare-realize ko. Na dapat ang mga mangangaral habang tumatagal, lalo pong nag-aaral at lalo pong nagiging equip sa salita ng Panginoon. Sapagkat sa mga panahong ito, napakadelikado po na kung di ka talaga mag-aaral, ang mangyayari po, ang maririnig ng mga tao ay ang hindi po tamang aral. And that is the reason why we need to stick, 'di ba, sa kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At dito po, ang gusto kong bigyang pansin sa unang puntos natin. Okay? Continue to study the Scripture. Continue to study the Word of God. A call to diligence. Yung kasigasigan po, mga kapatid. Search it daily, study it, mga kapatid, and of course, saturate your mind, di ba? Saturate your mind. Search the Scriptures daily, study the Scriptures deeply, mga kapatid, and saturate your mind. Dapat ang devotion natin nasa salita ng Diyos, mga kapatid. Yun po ang dapat, di ba? Strengthen and be developed as we continue on sa ating pong pag-aaral. Mahalaga po yung tinatawag nating diligent searching, deep studying, and daily saturation ng salita ng Diyos. Okay? So napakaganda po as we continue on sa tinatawag nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga Kristiyano, ito po ang isang paalala na hindi nyo dapat baliwalain sapagkat katulad ng aking introduction, mapanganib po ang panahon ngayon, mapandaya po ang mga aral ngayon, at alam po natin na marami na po ang nagsilihis sa usapan ng pananampalataya. Hindi ba? Ang sabi nga po sa 1 Timothy chapter 4 and verse number 1, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Mga kapatid, ito po ay naganap at nagaganap na, mga kapatid. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay magpakaugat sa salita po ng Panginoon. At ang unang magagawa po natin is to continue in studying the Scripture. Continue to study the Word of God. Again, kailangan po natin ng tinatawag nating pagsasaliksik, pag-aaral, at tayo po ay masaturate ng salita ng Diyos. Diligent searching. Okay, deep study and daily saturation ng salita ng Panginoon. So, yan po ang paalala sa bawat isa. Continue to study the Word of God. Second, courageously stand in the Scripture. Courageously stand in the Word of God. Buong tapang. Dito po ang pinag-uusapan ay ang tawag para sa determinasyon. A call to determination. Yes, be determined, stand firm. Kailangan po tayuan natin ang tamang pananampalataya. Sa mga nakikinig po ngayon, sa totoo lang po, minsan tinatanong natin, ano ba ang doktrina ng Baptist? Well, for me, ang laging malinaw na sagot ko po, because this is what I observe, this is what I experience, and this is what I understand, na kung tutusin, ang Baptist wala pong kanyang sariling doktrina. Kung ano po ang Bible doctrine, kung ano po ang Apostles doctrine, kung ano po ang turo ng salita ng Diyos, yun po ang turo ng tunay na Baptist. Kaya kapag kami na-encounter po kayong Baptist, pero hindi salita ng Diyos ang tinatayuan, Baptist lang po yun sa pangalan. Okay? Sapagkat ang totoong Baptist po, salita ng Diyos ang pinaninindigan. Mga kapatid, ang kanyang gustong i-point out kay Timothy, stand when others compromises, mga kapatid. Diba? Stand when others compromise. So, manindigan lang po tayo. At hindi po dapat na tayo po ay makipag-compromise. Huwag po yung para ma-welcome lang po. Minsan po kasi marami po ang para dumami lang, kahit na po yung paninindigan, ginigiba po, bumibigay, bumibitaw, mga kapatid. Diba? So, kailangan po yan. Kahit na po tayo ay masasabi nating ino-offeran ng kahit ano, kung ang nakasalalay ay ang ating pong paninindigan, kung ang nakasalalay po ay ang turo ng salita ng Diyos, tumayo po tayo.
kahit na po marami na ang nakipag-compromise. Tumayo po tayo mga kapatid ng may katapangan kahit marami po ang sumasalungat at bumabatiko sa atin. Mga kapatid, stand when culture shifts. Diba? Yan ang sinasabi ko po sa mga kapatiran natin na nasa ibang bansa. Kasi nakakalungkot na minsan, dahil sa kultura ng bansang pinuntahan, binago na po tayo. Kaya nga pag pinag-usapan po ang conviction, it is good to somehow have an idea sa pamagitan po ng testimony po nila Daniel, na kahit sila po'y nadalambiag, kahit sila po'y nasakop, at kung tutusin po, ini-influensya na po ng Babylonian, but Daniel stood up and stood firm. Mga kapatid, the same thing that I would like everybody to realize, that in these days of compromise, na dito po sa dangerous last days na ito, mga kapatid, sana po tayo manindigan, at sana po saang bansa man kayo mapunta. Okay? So sa mga ministeryo po natin, sa mga mission po natin na nasa ibang bansa, ang salita po ng Diyos ay lagi pong applicable at laging dapat tayuan saan mang bansa tayo naroroon. Hindi po kung ano ang kultura ng bansang kinapuntahan mo ang magiging buhay mo. Dapat ang kultura ng Biblia ang manatiling kultura mo, kung ano ang turo ng salita ng Diyos. Paninindigan po natin yan. So mga kapatid, stand, okay, when others compromise. Stand when culture shifts. And stand when the cost is high. Diba? Kahit na po ito'y costly, mga kapatid, tumayo pa rin po tayo, manindigan pa rin po tayo. Mga kapatid, wag po sanang para ma-welcome lang po tayo sa mga nasa paligid natin, hindi na po tayo maninindigan. In fact, sa totoo lang, kung ang mga nagbibisyo hindi nahihiya, dapat ang nagba-Bible ang lalong hindi dapat nahihiya. Kung ang gumagawa ng masama ay nahihiya, kung ang nagtuturo ng mali ay hindi po, di ba? Hindi napipigilan ang ibig ko pong sabihin. Diba? Kung yung pong mga gumagawa ng masama, kung nangangaral ng mali, sila po ay hindi nahihiya, wala po silang takot, wala silang pangamba. The more na dapat tayo po, mga kapatid, ang hindi matakot, ang hindi dapat mangamba, ang hindi dapat bumitaw, ang hindi dapat lumihis. Ngayon, kung ito po'y mangangahulugan ng malaking bagay sa atin, ng malaking halaga sa atin, kung ito po ay magiging dahilan ng matinding persecution, kung ito po'y magiging dahilan sa matinding atake ng kaaway, kung ito po ay mangangahulugan ng pagkawala ng support ng mga mangangaral, mga kapatid, tumayo pa rin po tayo. Ano man ang maging halaga, that is exactly what the Apostle Paul wanted to point out to Timothy and to emphasize to Timothy. But continue thou in the things which thou hast learned. And in fact, alam natin sa context, ang sinulatan niya, mangangaral. Ano po ang sabi niya kay Timothy? Sa chapter 4 tayo. Chapter 4, verses 1 and 2. I charge thee therefore before God, who shall judge the quick and the dead, at his appearing at his kingdom. So verse number 2, pansinin niyo po ang sabi niya, preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. The good thing about the Baptist church, the good thing about the Baptist preacher, the Baptist pastor, talagang ang ating pong preaching, salita ng Diyos. Kaya naman po, paalala po sa mga nangangaral, ang mga tao po natin nag-e-expect na ang maririnig po sa atin, Word of God. Sana po ilutang natin ang talagang salita ng Diyos sa ating pangangaral. I am not saying that our testimony is not good. I am not saying that illustrations or yung knowledge natin hindi tama. Hindi ako magko-conclude ng ganun. Pero ang gusto ko lang, ito ang conclusion ko, ang tiyak na tama salita ng Diyos. At tayo po ay dapat magpatuloy na mag-aral, na dapat tayo po ay courageously tumayo. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Ito pong importante, rightly dividing the word of truth. Sa mga pinatatayo na po sa pulpit, mga kapatid, wag ho ang dala lang po natin, yung saya at ang excitement na nakakatayo tayo sa pulpit. Dapat po mga kapatid, dala rin natin ang matinding accountability, yung pananagutan na ang ating babanggitin at sasabihin sa pulpit ay pananagutan po natin sa harapan ng Diyos at iyan po ay maaaring makaapekto sa mga makikinig po sa atin. So if you are not sure sa sasabihin mo, better not to say it.
Diba? Oh, paalala po ho, ito po yung trademark ng ating pong mentoring, lalo na sa usapan ng preaching. Ang mga preacher po, if the Bible is silent, we need to be silent too. Wag po tahimik ang Bible, wala namang sinasabi ang Bible, nakabasa ka lang ng komentary, yung komentary na ang inintroduce mo sa mga tao. Kung tahimik ang Bible, tahimik din po tayo. Walang rason na ako po ay magsisigaw kung ang Biblia po, wala naman pong sinasabi. Okay? Mga kapatid, if the Bible is silent, ang mga preacher dapat silent lang din. But if the Bible is shouting, what I mean to say, as an expression, kung talagang dilat na dilat at sinasabi talaga ng Biblia yan, then shout. Diba? Isigaw natin. If it is really God's word, then shout it. So again, if the Bible is silent, we need to be silent too. If the Bible is shouting, we need to shout too. And this is very important. Okay? Itong pangatlo natin. If the Bible is specific, we need to be specific too. Huwag niyo pong gawa ng sariling paliwanag. Kung talagang detalyado and very specific ang Bible, maging specific din po tayo. Ang nangyayari minsan, ang isinisigaw natin, yung hindi naman specific. Diba? Na binanggit po sa Bible. Kaya nga nagkakaroon ng division kahit sa Baptist eh. Yung mga mapanghusga sa atin, ang sabi, ang mga Baptist daw kaya po nagkakanya-kanya dahil sa pera. Pera daw po ang dahilan. Pagkakaperahan po ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak at hindi raw po magkasundo-sundo ang Baptist. Well, kung wala pong bias, pagka tinignan nyo po, kung ang Baptist po ay nagkakadeferensya, ang isang malaking dahilan, commentaries. Opo, yung mga epekto ng mga aklat na binabasa. Kasi meron pong mga nakakalungkot ho, mga ngaral na, pero pag nagbasa po ng commentary, di ba? Para bang ang pakiramdam niya at ang treatment niya, parang yung commentary ang Bible. Mali po yun. Mga kapatid, for me, tayo po'y Bible preachers. Tapos kung Kristiyano ka, Bible believers po tayo. Ang dapat emphasis natin at ang tapang ng pagtayo natin sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko po, continue to study the Word of God and courageously stand in the Word of God. Kung ikaw ay preacher, if the Bible is silent, we need to be silent too. If the Bible is shouting, we need to shout too. And if the Bible is specific, we need to be specific too. Huwag na po nating ubusin yung oras natin para pagtalunan yung kailan ipinanganak ang ating Panginoon. Diba? Huwag mo nang problemahin yun. Ang bigyan mo ng pansin, yung katotohanan na ipinanganak talaga ang ating Panginoon. Minsan po, nagpapakatalino tayo at nagiging hukom tayo ng iba. Mga kapatid, how about if the believers are just using that as an opportunity to share to them the gospel because in the minds of the people, ito pong tinatawag nilang Christmas. Ang nasa isip naman po nila, hindi naman yung mga research po ninyo eh. Ang nasa isip po nila, kapanganakan ng Panginoon. Why not use that as an opportunity to present to them the gospel and tell them why Jesus Christ was born? I believe that the conversation will lead to the message of salvation. Because no one can deny that the reason why Jesus Christ came, it is for salvation. So use that as an opportunity, hindi as a debate. Kasi pinagdidibatihan pa. Sino po ba sa atin nakakaalam ng exact date? Hindi nga naging specific ang Bible. Huwag tayong magpakadalubhasa sa isang bagay na hindi po binigyan ng masasabi po nating higit na pansin ng Biblia. Okay? Pati yung pagbabalik ng Panginoon, itinuro na po sa atin na ang pagbabalik ng Panginoon, any moment, maaari pong maganap yan. Pero ano po ang ginagawa ng iba? Magbukang magaling lang. Nagpapakadalubhasa, nag-aaral, may mga computation pa kung ano-ano. Tapos magsisimula na pong mag-predict. Ano nangyari? Gaano na po karami ang nag-predict na ngayon po, sa totoo lang, nakakahiya. Diba? So, it is really good to learn this very important thing that kung ikaw po ay Bible believer, kung ikaw po ay Bible preacher, stick and stand sa kung ano lang po ang sinabi ng Bible. Diba? So, kung hindi po specific ang Bible, wag nyo pong gawing detalye po yan sapagkat yan po ang naghahati-hati. Hindi tama yung akusasyon nila sa ating mga Baptist na pera-pera daw po ang dahilan kung bakit po nadidivide. Hindi po totoo yan. Pagka inaral nyo po
ang mga Baptist po sa sobrang talino minsan, di po ba? Na kung saan sa impluwensya ng mga binasang aklat, debate rito, debate roon, hati-hati po, kanya-kanya. Mga kapatid, sa totoo lang, kung ikaw ay Baptist at ikaw ay Bible believer, dapat sana ang ini-expose mo yung mga maling katuruan ng mga nasa paligid po natin na kung saan pinaniwala po ang marami. Kaya nga sabi ko, okay, sapagkat meron tayong kaibigang pastor, si Pastor R.A., talagang hinaharap niya, tinatayuan niya ang salita ng Diyos at kanyang ipino-point out. Ito ang turo ng Bible. Lumalabas niya minsan na talagang yun po ang nagiging dahilan ng pagiging negatibo ng marami po sa kanya. But it is really great. Yun po ang kanyang calling to expose the truth and to really emphasize the Word of God. Kaya yung mga relihiyong nakapaligid na kinakausap niya, nagkakaroon sila ng pagkakataon to hear the real teachings of God's Word. So, mga kapatid, ang ibig sabihin po, magandang tayo po ay maging bold in our conviction, brave in conflict, mga kapatid. Kumbaga, kinakailangan din po na dapat matutunan natin maging balanse din po tayo sa ating pag-uugali. Amen? Be bold in our conviction. Be brave in conflict, mga kapatid. And be balanced in our character. So maganda rin po na dahil nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, ayusin din po natin ang mga pag-uugali po natin. Ang mga natuto ng Biblia, hindi dapat naging mayabang dahil natuto siya ng Biblia. Dapat lalong naging behave dahil natuto tayo ng salita ng Diyos. Speaking the truth in love, let us consider na talagang tayo po ay dapat kakitaan din ng magandang patutuo. So number 1, continue to study the Scripture or the Word of God. Second, courageously stand in the Word of God. Diba? Yun po ang binigyan natin ng pansin. A call to diligence, continue to study the Word of God. A call to determination, courageously stand in the Word of God. And then, thirdly, a call to declaration. A call to declaration. Let us confidently share and spread the Word of God. Amen? Let us confidently share and spread the Word of God. Alam niyo po, ibinubuhos ko ng lahat sa Believer's Breakfast kapag ka po ako ay nagsishare. Sapagkat very, loaded yung ating pong schedule. At gusto ko po na kahit hindi ako physically nagiging present sa Living Water at sa Victory, gusto ko pong through Believer's Breakfast, para rin po naririnig ang aking pong mga preaching, ang pagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pong pag-share, mahalaga po na i-share natin ang salita ng Diyos with clarity. Tama? We need to share the Word with clarity. We need to spread the Word with compassion. Amen? Let us share the Word with compassion, mga kapatid. And then, we need to show the Word through our character. As what I have mentioned doon sa ikalawang puntos natin, be balanced in our character. So, pagka nag-share tayo ng Word of God, dapat with clarity. Hindi dapat nagdadala sa tao sa confusion. Kaya nga po, wag ho yung magmukhang magaling lang tayo. Sabi ko nga, nakakatuwa na may mga malalalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasi malalim talaga. Pero ang mabigat po ng mga malalalim, yung sila mismo na nagtuturo, hindi makaahon sa sobrang lalim. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Minsan magugulat kayo. May mga preacher na ang tapang-tapang na tumalakay ng isang bagay na hindi naman pala siya well-versed doon sa kanyang tinalakay. Kaya isang paalala ko po yan. Sabi ko po sa mga preachers natin, sa ating pong mga inalagaan na mga tumatayo sa pulpito, sabi ko ang isang bagay na wag niyong gagawin ay ang mangahas kayo sa isang bagay na hindi niyo alam. Madidisgrasya kayo at makakadisgrasya kayo. Tama po? So, if you are not well-versed or knowledgeable about the specific topic of the Word of God, then, huwag kang basta lulusong. Mas maganda po mga kapatid, every time that we are sharing the Word of God, ang i-share natin yung alam natin, yung malinaw at talagang tiyak po natin. We are very confident na ang ituturo natin salita ng Diyos talaga at dapat rightly dividing the word of truth talaga. Amen? So, share the Word with clarity. Spread the Word with compassion. And show the Word through our character.
So, yun po ang isang magbibigay sa atin ng kumpiyansa. Kumbaga mga kapatid, pagka malinaw at tiyak mo, ang epekto nito, confident proclamation. Di ba? Sa preaching. So, kaya nga sabi ko po, hindi ako matalino. Alam po ng lahat yan. Kasi sinabi ko naman po sa inyo yan eh. Kundi ko po naging kaibigan ang top 5 students namin. Baka hanggang ngayon, nasa high school pa po ako, mga kapatid. High school hindi college, high school. Sapagkat doon po ako nagpasimula, na nung high school po ako, hindi naman po talaga ako naging mabuti sa aking pag-aaral. Salamat na lang sapagkat ang valedictorian, salutatorian, first honorable, second honorable, and third honorable mention, yung first 5 sa amin pong klase, mga very close sa akin yan. At ang isa nga po sa lagi ko nababanggit, yung pong kaklase ko na si Ferdinand de Guia. Kasi siya Ferdinand de Guia, ako Fernando de Vega. Pati penmanship, naggayahan po kami niyan. So hindi ako talaga naging mabuting estudyante po noon. Kaya nga, nung tawagin ako ng Panginoon, doble yung nervyos ko eh. Bakit? Sapagkat tatayo sa harap, magtuturo ng Biblia, yung mga aklat nga lang namin sa school, di ko naman nabasa yan eh. Okay? So, nung elementary ako, ay mas admit. Ibang klase po ako sa pag-aaral noon. Kinakabisa ko po mga aklat namin nung elementary po ako. Pero nung high school po, mga kapatid, because of my bad experience na doon sa private school, medyo sinipa po ako, mga kapatid, at hindi po ako talaga nakapag-enroll doon dahil sa personal, nung pong, sorry to say, nung monsignor po doon, mga kapatid. Mga kapatid, because of that, medyo nagrebelde po ako at naging dahilan kung bakit si Freddy po ay hindi na naging mabuti sa kanyang pag-aaral at mabuti na lamang sapagkat si Freddy Aguilar ay nagbigay paalala na ang sabi niya ay Freddy, mag-aral kang mabuti. Okay? So, yun po mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, sa katulad ko po na hindi naman marunong, sa katulad ko po na hindi matalino, andyan si PNG. Si Pastor Norman, nandyan po si Ma'am Riza Lumangyaw. Sila po makapagpapatunay sa inyo na kapag ako po ay gagawa ng mensahe, kasi kadalasan po ang mensaheng naririnig nyo sa akin ay yung pong talagang impromptu. Ang ibig sabihin, because of my past studies naman, nung ako po ay nasa Bible Institute na, sa Blessed Hope Baptist Church. Shout out mga taga Blessed Hope Baptist Church. Shout out Ma'am Melda. Shout out Pastor Jude Rosare. At sa mga kapatiran natin sa Blessed Hope. Hindi ko po makakalimutan ng Blessed Hope. Yan po ang aking pinagmulan. Yan po ang aking pinag-ugatan. Yan po ang tinatanawan ko ng aking Kristiyanong pamumuhay at ng aking pong kaalaman sa salita ng Diyos. The discipline na na-instill po sa amin ng aming pong pastor. Grabe po, yun po ang rason kung bakit minsan nagtataka kayo. Iyon po'y dahil sa disiplina noon, Bible reading, personal Bible study, devotion. Yan po yung talagang disiplina sa amin pong pag-aaral. Ngayon po, heto, nagagamit ko po siya na kahit biglain niyo po ako, hindi naman nagmumukhang binigla. Why? Sapagkat importante na alam mo ang salita ng Diyos. So, confident proclamation. Yung bang pagka nagsasalita ka, ang kumpiyansa mo, hindi doon sa talino mo, kundi yung alam mo sa salita ng Panginoon. Kaya nga, yun yung pinapoint out natin, di ba? We need to share the word with clarity. We need to spread the word with compassion. So, confident proclamation and compassionate presentation. Maganda po pag nag-share tayo, ang mararamdaman sa atin ay yung tinatawag nating passionate presentation, yung passion at yung compassion. Yun po, napakahalaga. Mga kapatid, importante rin po yung tinatawag nating consistent proclamation. Sabi ko nga, to publicize the Word of God. Pwede bang publication? So, importante po yan. Diba? Tuloy-tuloy. Kasi kung hindi nila tuloy-tuloy na maririnig ang salita ng Diyos, ano po ang mangyayari? So, mga kapatid, mga minamahal, muli po sinasabi ko sa inyo, napakalaking bagay na ang buhay po natin ay maging rooted sa salita ng Diyos. A life rooted in the Scripture. Yun po yung sinabi niya sa Colossians chapter 2, as ye have therefore received, diba? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Ang sabi po, rooted and build up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kaya huwag niyong kakatamaran ng Sunday school, doon kayo matututo eh. Diba? Yung doctrinal class natin, yung Bible class natin, Sunday school natin. Maraming Kristiyano,
ang naging gawi, hindi inatin na ng Sunday School. Lugi ka. Lugi po tayo pag hindi tayo umaattend ng Sunday School. Pag hindi tayo nagbibigay pansin sa Bible class. Natutuwa nga ako dun sa dalawang gumraduate namin. Nagsimula pong sit-in lang po yon. At adult po sila mga kapatid. Mga adult po yan. Yan po yung medyo nakakatandang kapatid po nila Pastor Infante. So, yan po mga kapatid, mga adult na po yan. Kawalan ba? Kalugihan ba? Sabi ko nga kahit mag-enroll ka, and that is the good thing about BMO-BBS. By the way, meron po tayong seminary, okay? Bishop Manuel Orara, Baptist Bible Seminary. Nagpasya po akong ipangalan po sa kanya para yung legacy niya, tuloy-tuloy po mga kapatid. At alam niyo po, nag-o-offer tayo hindi lang sa mga full-time workers, lahat ng gustong ma-equip sa salita ng Panginoon. Kaya nga, sumasaludo ako sa mga members natin, mga professionals natin, mga careers, men natin, yung mga nasa profession po nila pero nagbigay pansin. Nakaka-equip, mga kapatid. Napakahalaga po niyan. So, a life rooted in the Word of God. Yan po ang tinalakay natin. A life rooted in the Scripture, a life rooted in the Word of God. Okay? Para mangyari po yan, number 1, continue to study the Word of God. Number 2, courageously stand in the Word of God. Number 3, mga kapatid, confidently share and spread the Word of God. Nawa, muli po tayong natuto at lalo nating na-realize ang importansya ng aklat na meron tayo, ng Biblia na nasa ating pong mga kamay. Mga kapatid, ito po ay payo sa inyong lahat. Kahit may cellphone kayo, ugaliin po ninyo na dalin ang aklat na kung saan yan po ang salita ng Diyos para sa atin. Huwag nyo na pong makagawian na nagwo-worship kayo na wala kayong dalang Bible. Pag cellphone, tutuksuhin pa kayo ng diablo dyan. Bakit? Baka mamaya naka-online pa kayo. Aagawin pa ng diablo yung message na dapat sana para sa iyo. Ang napupunta, ang attention mo sa cellphone mo. Kaya let us discipline ourselves mga kapatid. Let us bring our Bibles. Yung ating pong Biblia, dalin pa rin po natin. Ang sarap pa rin pakinggan ng bawat buklat ng banal na aklat. Amen? Ang ganda ng rhyme. Diba? Matamis pa rin po, masarap pa rin marinig ang bawat buklat ng banal na aklat. Ayan po. So, mga kapatid, mga minamahal, I hope na muli po tayo napagpala, muli tayo natuto, nahamon sa napakahalagang pinag-aralan natin. Paalala, tayo po ay nasa dangerous times ngayon. Full of deception. Nandyan po yung diversion, mga kapatid, na marami na pong nasway, marami na po ang masasabi natin pong nag-give up sa kanilang pananampalataya. Continue to study the Word of God. Mga kapatid, courageously stand in the Word of God and confidently share and spread the Word of God. So ito po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga at salamat, ginising pa rin po ako ng Panginoon sa kabila po ng puyat at pagod po namin sapagkat hindi biro yung ating pong pagmiministeryo mula Sabado hanggang Linggo. Yung Sabado, last week pa po, hanggang Linggo. Tuloy-tuloy po yan. Hindi isang preaching sa isang araw, 2, 3 preaching sa isang araw. Just try to imagine, kung hindi po tayo equipped sa salita ng Diyos, paano po natin magagawa yan? Kaya ito po ay pruweba sa inyo na napakalaking bagay na tayo po ay magbabad, mag-aral, manindigan at magbahagi ng salita ng Diyos. By the way, congratulations po sa ating pong mga Sunday School teachers para sa mga bata sa napakamatagumpay na presentation ninyo kahapon sa Living Water Baptist Church. Thank you so much. Congratulations. Thank you, Pastor Nolan at sa lahat ng mga kasamahan. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much for talking to us through Thy Word. Thank you for this very important reminder. I pray, O Father, that you will continue to work in our lives. May you continue to discipline us, O God. May we realize the importance of studying your Word, digging from your Word, Heavenly Father. And I pray na maging rooted po ang aming buhay sa iyo pong banal na salita. May you bless each and every one of us, O God, sa iba't ibang bansa na kinapupuntahan at kinalulugaran ng bawat taga-subaybay. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala. Patuloy po ang panalangin ko na kagalingan po sa mga may karamdaman. Ang kalakasan po sa mga nangihina.
At ganoon din po ang kapanatagan sa mga may kaguluhan, solusyon sa mga may problema. At Panginoon, sa amin tinalakay ngayon, nawa ito po ay nagpaalala sa amin ng kahalagahan ng disiplina sa iyong salita. Nawa, ugaliin po namin magbasa ng Biblia. Ugaliin po namin mag-aral ng Biblia. Ugaliin po namin magdala ng Biblia sa aming pagsamba. Ugaliin po namin magbuklat ng banal na aklat. Lord, thank you so much. Ikaw po ang siyang magpala, ikaw po ang siyang gumawa, patuloy sa ministeryo ng Believer's Breakfast. At muli po, maraming salamat sa iyong patuloy na biyaya sa amin, lalo na po sa iyong lingkod. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you, we honor you, we adore you. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. At nais po nating pasalamatan muli ang ating mga naging taga-subaybay